Naiuwi nga din si Diana dahil nalamigan lang pala ang tiyan nito. Kumain kasi ng pinya bago ito matulog. Sobrang nag-alala si Franco sa kanyang anak. Okay ka na ba talaga, sweetie? Tanong nito habang pauwi sila. Opo, Daddy. Alam mo po ba, hinintay ka namin ni Mami kagabi. Talaga, anak? Tanong nito at nakaramdam ng konsensya. Tahimik lang naman si Naomi habang pinakikinggan ng mag-ama. Opo, di po ba birthday mo? Bakit hindi ka po umuwi agad? Tsaka po naamoy po kita kanina, amoy alak ka, Daddy. Natigilan si Franco at sumulya pa kay Naomi. Niyakap na nga lang niya ang kanyang anak dahil wala siyang maisagot dito. Daddy, pwede po ba mag-request? Oo naman anak, ano yon? Huwag ka na po ulit iinom ng alak ha, bad po yun di ba? Oo anak, promise, hindi na. Sorry kung pinaghintay ka ni Daddy kagabi, may problema lang kasi si Daddy. Sabay sulyap nito kay Naomi. Okay Daddy, nga po pala, sa room ko may letter po kaming ginawa nila Mami para sa'yo. Birthday greetings po namin yon. Sila Yaya din po, tsaka sila Ate Nida, tapos po si Ate Ira. Talaga anak? Sige, babasahin ko lahat yan mamaya pag uwi natin. Sige po, excited na po akong mabasa mo yon. Pagka-uwi nga ay ibinigay ni Diana ang mga ginawa nilang birthday greetings para kay Franco. Happy birthday Daddy! I love you so much! Kami po ni Mami mahal na mahal ka po namin. Nahinto sa pagbabasa si Franco at sumulya pa kay Naomi. Agad naman umiwas ng tingin ng dalaga. Daddy? Bakit po? Wala anak. Tuloy ka na. Okay po. Alam ko din po, mahal na mahal mo kami ni Mami. Alam mo Daddy, masaya po ako kasi po kasama ko na si Mami. I love you so much po. I love you too anak. Ikaw ang buhay ni Daddy. Sabay yakap niya dito. Ang huling sulat nga ay galing yun kay Naomi. Pero hindi na niya yun binasa. Eto letter ni Mami, bukas ko na lang babasahin. Bakit po, Daddy? Inaantok na si Daddy Tulog ka na din, anak. Sleep ka na, ha? May sasabihin lang si Daddy kay Mami. Okay po. Good night, Daddy. Good night, Mami. Good night din, anak. Sabay na tugon nila Franco at Naomi. Nagkailangan nga ang dalawa pagkatapos nilang iwan si Diana. Hindi makatingin ng diretsyo si Franco sa mga mata ni Naomi. Maging ang dalaga ay ganoon din. Sorry. Tanging naiusal ni Franco. Tumango lang si Naomi nang hindi tumitingin kay Franco. Muntik na namang may mangyari sa atin dalawa. Diretsahang wika ni Franco kaya napaangat ng tingin si Naomi dito. Buti nga po hindi yun natuloy. Dahil alam kong sobra ko po yung pagsisisihan. Handa kitang panagutan kung sakali man natuloy yon. Alam ko, pero ang pangit sir. Ang pangit na may mangyaring ganon, lalo na't hindi naman po tayo magkarelasyon. Alam ko pong nasabi ko na to noong una. Sir, sana last na to. Sa totoo lang po talaga, hiyang-hiya ko sa sarili ko. Muntik na pong matuloy yon. Kung hindi nga lang po dahil kay Diana, baka umalis na po ako dito Sorry talaga, Yumi. Sorry. Ayoko po sana munang aminin to. Pero kailangan niyo pong malaman ng totoo. Anong totoo? Na mahal mo rin ako? Hindi po ito tungkol sa atin dalawa, sir. Tungkol po ito sa amin dalawa ng pamangkin ko. Pamangkin? Sinong pamangkin? Si Diana po. Wait, ano? Paano mo naging pamangkin ng anak ko? Gulat na tanong ni Franco. Dahil magkapatid po kami ni Celine. Pinagtitripan mo ba ako? Sa tingin mo talaga sir, pinagtitripan kita? Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Dagdag ni Franco. Hindi lang ako makahanap ng perfect timing para sabihin sa'yo. Hindi ko din alam kung paano ko sisimulang sabihin. Paano nga kayo naging magkapatid ni Celine? Nag-iisang anak lang siya ni Tita Olga. Yun ang akala ng lahat ng tao. Hindi nila alam na may tinalikuran siyang anak. May pinamigay siyang anak. Hindi kita maintindihan. Pinamigay niya ako, Sir Franco, sa mga kinikilala kong mga magulang dahil bunga lang ako ng panggagahasa sa kanya. Pakiramdam ni Franco ay sinabuyan siya ng napakalamig na tubig. Hindi siya makapaniwala sa mga katotohanang sinasabi sa kanya ng dalaga. Ano? Tanging naiusal nito dahil sa pagkabigla. Magkaklase at magkaibigan sina nanay at ang totoo kong ina.
Kaya kay nanay niya ako ibinigay dahil alam niyang safe ang sikreto niya. Kailan pa nalaman? Naalala mo nung day off ko? Nung inihatid niyo ako ni Diana? Oo. Kinabukasan, doon ko nalaman ng totoo. Medyo matagal mo na rin palang alam. Sino nakakaalam niyan dito? Si Francis pa lang. Tugon ni Naomi, nagiging na seryoso na mukha ni Franco. Ano? At siya talagang una nakaalam? Bago ako? Gaya nga nasabi ko sa'yo, sir, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero sa kanya kinaya mo agad. Ano bang kinakagalit mo? Sinabi ko naman na sa'yo Pero hindi ako ang unang nakaalam. Kung may tao na dapat maunang makaalam, ako dapat yon. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit galit ka kay Celine. Kung bakit sinira mo ang mga litrato niya. Pero labas si Celine sa problema mo dahil wala din siyang alam tungkol sa'yo. Alam ko, masisisi mo ba ako? Nasaktan ako, sir. Kung sa bagay, hindi mo yun alam. Dahil wala ka sa sitwasyon ko. Hindi mo alam ang pakiramdam ng pinamigay na tinalikuran ng magulang. Kung nagagalit ka na pinagbuntunan ko ang mga pictures niya, di sorry. Nanginginig na paliwanag ni Yumi. Alam ko din na ganito ang mararamdaman ni Diana kapag nalaman niya ang totoo. Kaya kung papayagan mo ko, sabihin na natin sa kanya ang totoo na hindi ako ang mami niya at tita niya lang ako. Huwag mo akong pangunahan. Wala pa akong balak sabihin sa anak ko ang totoo. Sa murang edad, ayoko siya masaktan agad. Kaya please, hayaan mo na muna. Ituloy mo na lang ang mga naisimulan na. Ikaw po bahala. Pero paano kapag bumalik si Celine at siya mismo ang nagsabi sa anak niyo? Hindi na babalik si Celine at hindi na ako papayag na muli siyang bumalik sa buhay namin mag-ama. Sinasabi mo lang yan dahil wala siya. Dahil galit ka sa kanya. Pero kapag nandun na sa point na yon, wala ka na magagawa pa. Aminin mo man o hindi, alam ko mahal na mahal mo pa rin siya. Dahil kung wala ka nararamdaman para sa kanya. Sabay tulo ng luha nito. Hindi mo na itatago pa ang mga larawan niya. Tapos sasabihin mong mahal mo ako? Na kahit ang totoo siya pa rin talaga ang mahal mo? Nakikita mo lang sa akin si Celine kaya mo sinasabing mahal mo ako. Huwag mong dayain ang nararamdaman mo, Sir Franco. Ayokong masaktan. Pero imbis na tumugon si Franco, ay niyakap na lang niya ng mahigpit si Naomi na lalong ikinaagos ng mga luha ng dalaga. Sorry, wala akong kaalam-alam na napakahirap pala ng pinagdadaanan mo. Sabay hagod nito sa likuran ni Naomi. Lalong hinigpitan ni Franco ang pagkayakap dito at nang maghiwalay sila sa pagkakayakap ay marahan niyang hinalikan ang noo ng dalaga. Karamay mo ako sa lahat, Naomi. Kasabay nito ang pagpahid niya ng mga luha ni Yumi gamit ang kanyang kamay. Sige na po, babalik na po ako kay Diana. Matulog na rin po kayo. Pagtalikod nga ni Naomi ay muli siya niyakap ni Franco sa kanyang likuran. Gusto ko lang sabihin na hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kahit pa kapatid mo si Celine, walang magbabago sa pagmamahal ko sa'yo. Minahal kita bilang ikaw, hindi dahil nakikita ko siya sa'yo. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Naomi bago niya alisin ang kamay ni Franco na nakayakap sa kanya. Hindi na niya ito nilingon at dire-diretsong bumalik sa silid ni Diana. Hindi na nga nakatulog si Franco, kaya naman ang magising si Nida, Ira at Michelle ay sinabihan niya ito na maghanda dahil mag-outing din sila. Napakasaya nga ng tatlo nang malaman yon. Binulabog na nila ang dalawa na mahimbing pang natutulog. Gising na, baby girl! Bakit po? Tanong ni Diana habang hirap pa itong imulat ang isang mata. Nagising na nga rin si Yumi dahil sa ingay ng tatlo. Kasi sabi ng daddy mo mag-outing tayo today sa Pangasinan. Kaya go na, bangon na kayong dalawa ni Mami. Uy, Bes. Outing? Seryoso ba kayo? Yehey! Excited na ako! Sigaw ni Diana at naglulundag pa sa kama nito. Oo nga, seryoso. Hindi ba't hindi dito nag-birthday si Sir Franco? Kaya ngayon niya gaganapin ang birthday niya. Kaya go na, bangon na, marami pa tayong aasikasuhin. Pero masakit ang ulo ko. Hala naman, inuman mo na lang ng gamot yan mamaya kapag tapos ka nang kumain. Kaya mo ba magluto? Ako nang gagawa nun. Total prito lang naman. Sinida na nga ang tumoko sa kusina habang iginigiyak ni Michelle ang mga dadalhin ni Diana at si Ira naman ang mag-aayos ng mga gamit na dadalhin. Tumulong na din si Naomi at Jovan sa pag-aayos ng mga pagkain na dadalhin nila. Pagod na pagod nga sila dahil sa napakahabang biyahe. Masasakit ang kanilang katawan. Pero sobra silang nag-enjoy kahit sa biyahe pa lamang. Gabi na nga na makarating sila sa 100 Islands dito sa Pangasinan.
Manghang-mangha ang mga ito dahil sa ganda ng lugar. Yes, makakapag-swimming na rin ako sa dagat. Sigaw ni Nida habang nakatanaw sa dagat. Mamaya na yan, loka ka. Yung mga gamit mo nang ibaba natin at ilagay sa cottage. Pang-aabala ni Ira sa kasiyahan ni Nida. Nakangiti naman si Yumi habang umiiling ito at bit-bit ang ilang panggamit papasok ng cottage. Basta kahit gabi na maliligo pa rin ako sa dagat. Excited lang? Meron pa naman bukas. Saad naman ni Michelle. Ba't ba? Trip ko eh. Oy, ikaw Yumi, i-ready mo na yung pamalakasan mong swimsuit ha? At tayo'y rarampas sa gilid ng karagatan. Nginitian lamang siya ni Yumi. Dalawa yung cottage natin guys. Kayo ni Michelle, Ira, Nida at Jovan, kayo ang magkakasama sa isang cottage. Kami nila Diana at Yumi sa kabilang cottage naman. Nanlaki ang mga mata ni Yumi nang sabihin niyo ni Franco. Ganoon din sila Nida. Magsasama kami sa iisang cottage? Ano to, parang family ganon? Wika ni Yumi sa sarili at umiiling na lang habang dala na nito ang kanyang bag at inilagay sa kabilang cottage kung saan sila matutulog. Daddy, ang ganda-ganda naman po dito. Yes anak, maganda talaga dito. First time ko rin po makapunta dito, ang ganda nga talaga. Ani naman ni Jovan habang yakap ang sarili dahil maginaw. Inayos na nga nila ang mga lulutuin para sa kanilang hapunan. Sina Yumi nga ang nagluto at tumutulong naman sa kanya ang dalawa na sila Nida at Ira. Uy Bes, kumusta na pala pakiramdam mo? Tanong ni Nida kay Yumi. Okay naman na. Ay, buti na lang nagkisama yung ulo mo. Oo nga eh. Maliligo ka pa ba talaga Nida? Tanong ni Ira. Abay oo naman no, ngayon lang to, abay sulitan na natin. Ako bukas na lang siguro, tsaka malamig eh. Wala lamig-lamig sa akin. Tugon nito. Malapit na ba yung pagkain natin, girls? Tanong ni Franco kaya napalingon sila dito. Malapit na sir, inihiwa ko na lang po itong salted eggs. Tugon ni Nida. Sige, balik na muna ako kay Diana. Okay sir. Tugon nila Ira at Nida. Ang gwapo ni sir no? Ang ganda ng katawan. Ilan kayang abs niya? Tanong ni Ira sa mga kasama. Tanong mo kay Yumi, baka nakita na niya. Tugon naman ni Nida. Ikaw ha, tigilan mo nga ako, bakit ko naman makikita? Asus! Sabay palo niya ng balakang sa puweta ni Yumi. Kunwari pa to, baka nga hindi lang nakita eh, baka nahawakan pa at nakiss. Ari, sira, hindi no? Okay, kunwari naniniwala kaming hindi nga. Lihim namang napangiti si Yumi at napakagat pa sa ibabang labi habang nakaharap sa iniluluto nitong adobong pusit. Kita mo na? Hindi ka nakasagot. Nakita mo na nga, matigas ba yung abs ni sir? Ha, Yumi? Tanong ni Nida. Shut up, tigilan mo ako. Pagbawal nito sa panunokso sa kanya. Nagtungo na nga sa dagat sila Jovan, Michelle at Nida. Naiwan naman sa cottage sila Franco, Ira at Diana. Nakaupo nga sa labas ng cottage si Yumi nang lapitan siya ni Franco. Dala nito ang isang silya at itinapat yon sa tapat ni Yumi. Tsaka ito naupo at nakangitin tumingin sa dagat. Sir? Hindi ka ba sasama kila Nida? Si Ira naman daw munang bahala kay Diana. Hindi na sir. Dito na lang po ako. Kayo po ba? Hindi pupunta? Pupunta lang ako kapag pupunta ka. Asus, may paganyan ka pa talaga sir ha? Ano, pupunta ka ba? Hindi na nga sir. Nakangitin tugon nito. Okay, nabasa ko na nga pala yung letter mo para sa akin. Napatitig naman si Yumi kay Franco na agad ding umiwas ng tingin. Hindi ko siya binasa kagabi sa harap ni Diana kasi baka may nakasulat doon na SPG pero wala naman pala. At bakit ko naman lalagyan ng ganun yun sir? Biro lang pero thank you kasi kahit sa letter mo lang ako binati, na-appreciate ko yun. Wala yun sir, thank you rin po pala sa lahat ng tulong mo sa akin, pati po sa pamilya ko. Mahal mo pa rin sila no? Kahit alam mo na yung totoo. Siyempre naman po, wala po nagbago sa pagmamahal ko sa kanila. Para sa akin, sila pa rin po yung magulang ko. Sila pa rin yung pamilya ko. Napakaswerte ng mga taong mahal mo. Kasi solid ka talaga magmahal. Oo naman sir, solid talaga ako magmahal eh. Paranas naman ang pagmamahal na yan. Biro lang. Si sir talaga. Nakangiting sambit ni Yumi habang pilit itinatago ang kilig na kanina pa niya nararamdaman. Ayaw mo ba talaga sumama sa akin? Sige na nga sir. Tugon nito tsaka tumayo. Ayun eh, nagpapapilit lang pala.
Hindi naman po sa ganun, sir. Sandali, kukuhanin ko lang yung sombrero ko, ha? Sige po. Isinuot nga ni Franco ang kanyang sombrero para hindi siya makilala ng mga tao. Pero may isang fan na nakilala pa rin siya. Franco de la Vega? Hala, ikaw nga. Ang gwapo mo talaga, lalo sa personal. Pwede pong pa-picture? Halos mamilipit na sambit ng isang taga-suporta. Oo naman, sure. Thank you, Franco. Ang ganda naman ng girlfriend mo. Talaga maganda to. Pero di ko pa siya girlfriend eh. Tugon ni Franco, kaya pinandilatan siya ng mga mata ni Yumi. Hindi pa? So nasa stage of ligawan pa lang kayo? Hindi po, boss ko po siya. Tugon ni Yumi. Boss po? Oo. Mabilis na tugon ni Yumi. Boss talaga ang tawag nito sa akin. Sabay akbay nito kay Yumi. Sige ha, maiwan ka na namin. Okay, salamat po ulit sa picture. Ba't mo yun sinabi? Tanong ni Yumi na makalayo sila sa fan ni Franco. Ang alin? Never mind sir. Wala naman po pala sila nida dito. Sabay linga sa paligid. Nandiyan lang ang mga yan sa paligid. Tsaka ito naupo sa gilid. Hinawakan naman niya ang kamay ni Yumi para paupuin din ito. Tinignan pa yun ng dalaga at tumingin sa mga mata ni Franco. Sinenyasan naman siya nito na maupo sa kanyang tabi. Naupo nga siya sa tabi ni Franco at kinuha niya ang kamay niya na hawak-hawak pa rin ng kanyang amo. Ano po ang pakiramdam ng sikat? Siyempre masaya na nakakapagod. Masaya kasi marami sumusuporta sa'yo. Maraming humahanga. Nakakapagod kapag maraming nagpapapicture. Hindi mo alam kung saan camera ka titingin at ngingiti. Pero biro lang. Totoo naman po yun sir eh. Nakakangawit kaya yung ngiti ka ng ngiti. Ang cute mong tumawa. Saad nito sabay harap kay Yumi. At hinawi ang buhok ng dalaga na humaharang sa mukha nito dahil sa lakas ng hangin. Wala ka bang panali ng buhok? Ang haba-haba ng buhok mo, tapos tumatabing sa mukha mo. Wala po eh, naiwan sa cottage, nasa bag ko po. Tumayo nga si Franco at pumwesto sa likuran ni Yumi. At inayos ang buhok ng dalaga at isinuksok na lamang niya ito sa loob ng sweater na suot ni Yumi. Ayan, hindi na siya gaanong sagabal. Tsaka ito bumalik sa tabi ni Yumi. Mas lalo pa siyang dumikit dito. Nakangiti naman si Yumi at tumingin sa gitna ng karagatan. Napakapayapa ng alon, no? Saad ni Franco. Oo nga po eh. Alam mo, sa dagat ako nagpupunta kapag gusto ko makapag-isip-isip, kapag gusto ko mapag-isa. Pakiramdam ko kasi kapag nasa dagat ako, inaalon din yung problema ko. Palayo sa akin. Talaga po? Sir, pwede magtanong? Oo naman, ano yun? Nagkagusto ka na ba sa fans mo? Hindi pa, bakit? Wala po, naitanong ko lang. Bakit nga pala hindi mo ako kilala? Hindi mo ba nalaman na naging boyfriend niya ako? Hindi po eh. Sisili lang po talaga. Di ba nga artista siya, so napapanood ko po yung teleserye niya, yung mga movies niya. Hindi kasi ako nanonood ng balita eh. Kaya pala eh. Sir, kanta ka naman. Hindi pa kasi kita naririnig na kumakanta eh. Sige ba, sabi mo eh. Request ka lang ng kanta, kakantahin ko para sa'yo. Kahit ano lang sir, mga kanta mo, ganon. Iba na lang, ayoko pag sarili kong kanta. Bigay ka na lang ng favorite song mo, singer. Si Moira po. Si Moira? Alam mo, sobrang ganda niya sa personal at sobrang bait. Crush ko nga siya eh. Talaga ba sir? Oo naman. So anong kanta niyang gusto mong kantahin ko? Siguro yung babalik sa'yo, favorite ko po yun. Umayos nga ito ng upo bago mag-umpisang kumanta. Hindi naman inaakalang ikaw pala ang makakasama. Ang hanap ko noon, ibang iba sa ngayon. Ika'y tumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, makapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa iyo. Natulala ka na. Nailap ka sa akin, no? Po, hindi ah. Sabay iwas nito ng tingin. Okay ba? Maganda ba? Oo naman po. Ang ganda din po pala kapag lalaki yung kumakanta.
Ang ganda po ng boses mo, sir. Tapos gwapo pa, di ba? Yay, puhat sariling bangko? Tugon ni Yumi na ikinatawa ni Franco. Bakit, hindi ba? Sabay hawak niya ng mukha ni Yumi at iniharap niya ito sa kanya. Titigan mo kasi ako, baka masabi mong gusto mo na rin ako. Pero hindi nakakibo si Yumi at bumaba na lang ang tingin niya sa mapupulang mga labi ni Franco. Mga labi na 2 beses nang dumampi sa kanyang mga labi. Napapikit naman si Yumi nang lalong ilapit ni Franco ang kanyang mga labi. Ramdam ng dalaga ang mainit na hininga ng kanyang amo na nanggagaling sa ilong nito. Nagbabadya na naman ito na muli na naman magdidikit ang kanilang mga labi. Wala ngang dumampi sa kanyang mga labi, kaya idinilat niya ang kanyang isang mata at nang makita niya na nakatanaw si Franco sa dagat, ay iminulat na niya ng tuluyan ang kanyang mga mata. Akala mo ikikis kita ulit, no? Halos mamula ang pisngi ni Yumi dahil sa hiya na nararamdaman. Hindi ko naman iniisip yon. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo, gustong-gusto kitang halikan. Pero sabi mo nga, last na, di ba? Kasi hindi mo naman ako boyfriend. Natahimik nga si Yumi at iniba na lang ang usapan. At natanaw nga nila ang tatlo na palapit sa kanila. Hindi naman.